Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po sisimulan ng ulat na to, nais ko po munang batiin ang ating guro na si Ginang Crystal Jane Calarbasa. Magandang umaga, ma'am. Ako po si Binibining Dayan Liab Mishuna. Ang iuulat ko po ngayon ay patungkol sa ang apo ni Lola Soledad na isinulat ni Maranan Edgardo B. Sino nga ba si Maranan Edgardo B? Siya ay isang premyadong makatang Pilipino, sayanista, manunulat ng katha, dula, tagasalin at manunulat ng kwentong pambata. Dating profesor sa Universidad ng Pilipinas at ngayon kagawad ng Embahada sa Pilipinas ng London. Bilang Information Officer, ipinanganak siya sa Batangas noong Nobyembre 7, 1946 at lumaki sa lungsod ng Baguio, kung saan natapos niya ang kanyang edukasyon sa mataas na paaralan. Napasali pa siya noong taong 2000 sa Carlos Palanca Hall of Fame. Panimula, uri ng kwento, maikling kwento, mga tauhan, Lola Soledad, isang matandang ulyanin na walang ibang hinahangad kundi makita ang apong si Boy. Boy, apo ni Lola Soledad na isang aktivista. Ligaya, ina ni Boy, anak ni Lola Soledad. Lolo Inocencio, pinakamamahal na asawa ni Lola Soledad. Narding, anak ni Lola Soledad na nasa US Navy. Pluting, anak ni Lola Soledad na napadpad sa Mindanao. Urang, Pining at Turing, mga anak ni Lola Soledad na namatay dahil sa sakit. Pilong, anak ni Lola Soledad na nasa Isabela. Regina Chua, malapit na kaibigan ni Lola Soledad. Pepe, apo ni Lola Soledad na isang teenager na nagsasayaw sa hapon sa pagnanais na kumita ng pera. Junior, apo ni Lola Soledad na isang onionista. Bood, dahil umiikot ang kwento kay Lola Soledad na nangangailangan ng pag-aaruga sa kanyang pamilya dahilan sa pagkatanda niya. Naghahanap ng pagmamahal ng kanyang apo nang nasa ibang bansa. Sa isang kulong na silid, sa isang solyahang kama na isang malakit magarang bahay, sa isang subdivision, may isang matandang babae na nagngangalang Lola Soledad. Wala siyang ibang hinahangad kundi makita ang pinakamamahal niyang apo na si Boy. Nakailang yaya na si Lola Soledad dahil nahihirapan silang alagaan ng matanda. Nalalapit na ang Pasko, pero hindi ito ramdam ng matanda. Wala lang bakas ng kalampag, kasiyahan at iba pa. Sabik siya lagi sa balita, nakaupo man o nakahiga. Pakiramdaman niya, wala siyang silbi sa mundo, maliban kung anong nangyayari sa mundo. Masaklap para sa kanya na wala na siyang panlasa, at ang natitirang ngit-ngit sa kanyang umiimpis sa buhay ay dito nabubuhos. Sa pagkakataon ganito, maalala niya muli ang lumang Malabon sa motsari ng mga isda. Masakit para sa kanya na huling yugto ng kanyang buhay, inunahan pa siya na namatay ng kanyang panlasa. Tuwing uumaga, masasalagi ang kaba ng kanyang dibdib. Isang masamang panaginip na naman ang nangyari. Taunan kung umuwi ang apo niyang si Boy mula sa pangingibang bayan. Madalas magkwento ang kanyang Lola Soledad sa mga nangyari at karanasan nito sa buhay. Mahigit na 50 taon na ngayon si Boy, at Boy pa rin ang tawag. Sa isang pagkakataon, umuwi si Boy na may dalang tape recorder upang dalawin ang kanyang lola. Gusto niya laging naririnig ang boses ng kanyang Lola Soledad, saan man siya magpunta. Sa mga oras na iyon, ikinuwento ng kanyang lola ang panahon ng giyera, ang karanasan nila sa kamay ng mga dayuhan. Ikwento rin ng kanya kung paano nakilala ang kanyang asawa sa isang tabakero, si Lolo Inocencio, na may dugong Kastila. Sinabi niya sa apo kung ano ang nagustuhan niya kay Lolo Inocencio. Sinaysay din niya kung ano ang nangyari sa
kanyang mga anak. Matapos ang pagkukwento, nagpaalam si Boy at nangakong muli siyang babalik. Pagkagising niya ng umagang iyon, wala siyang matandaan na nagpaalam si Boy. Dahil sa kanyang pagkatanda, marami siyang hindi maalala. Ilang buwan ang lumipas, wala pa rin siyang natanggap na tawag mula sa kanyang apo. Bigla niyang naalala ang matalik niyang kaibigan na si Regina Chua. Ang mga panahong kasama nito bawat lakaran. Isang gabi, mga ilang buwan pagkaalis ni Boy, pilit bumangon si Lola Soledad na naginip na naman siya ng napakamasamang panaginip. Naupo siya sa gilid ng kama habang pinapahiran niya ang kanyang luha. Parang binibiyak ang kanyang dibdib. Madalas ang masamang panaginip niya tungkol kay Boy. Hating gabi nang biglang nagkagulo ang buong kabahayan. Una nito'y ang pagkatututling ng kiriring ng telepono. Sinunda ng impit na sigaw ng mahabang iyak ni Ligaya. At paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Boy. Napabangon bigla si Lola Soledad dahil sa ingay na kanyang narinig. Nabalitaan nilang namatay si Boy. Inuwi ang kanyang abo mula sa state. Hiniling niya ito na nasa sulat, sunugin lahat ng kanyang bagay na kanyang pag-aari upang hindi siya makaabala sa pamilya. Tema ng kwento nito ay umiiral ng pag-ibig ng lolang kanyang apo. Dahil sa nag-iisa lang ito sa kanyang bahay, lagi niyang naiisip ang kanyang pinakamamahal na apo. Sa pagpapatunay ng pahayag, sa isang pagkakataon umuwi si Boy sa may dalang tape recorder upang dalawin ang kanyang lola. Gusto niya laging naririnig ang kanyang Lola Soledad saan man magpunta. Kulturang Pilipino na ipinapakita dito ang pagniniwala sa panahon ng kinabibilangan ng kwentong ito, na kung saan ang isang tao ay namatay, susunugin daw ang mga pag-aari ng namatay. Nagpapatunay sa pahayag na balitaan nilang namatay si Boy. Inuwi ang kanyang abo mula sa state. Hiniling niya ito na nasa isulat na sunugin lahat ng mga bagay na kanyang pag-aari upang hindi siya makaabala sa pamilya. Konklusyon, nais ng may akda na pagtuunan ang pansin ng mga matatanda. Dahil nangangailangan din sila ng isang tao na mag-aalaga talaga sa kanila. Pag-aalagang pamilya, hindi yung binabayarang katulong. Marami nang kailangan pagtuunan ng pansin kay Lola gaya na lang ng kanyang kalusugan. Dala ng katandaan nito. Naghahanap din ng siya ng pagmamahal gaya ng lamang ni Lola Soledad na parating hinahanap at hinihintay ang kanyang pinakamamahal na apo. Matutong maging matatag at mapagmahal sa sariling bansa. Ang apo ni Lola Soledad ay nagpunta sa ibang bansa at isa sa mga maaaring mga dahilan nito ay kaguluhan nangyari sa panahon ng pananakop ng dayuhan, na kung saan na talamak ang mga pag-aalsa, gera at iba pa. Habang may panahon pa sa mundo, ipakita ang nakakatanda at pagmamahal at ninanais nila baka sa huli ay bangkay na. Ang pagsasalubong sa kanilang gaya na lang sa nasa kwento. Maging bukas sa mga posibleng mangyayari sa ating buhay at huwag kalimutan ang taong nagnanais na makita tayo. Yun lang po at maraming salamat.